For today's episode, magluto ulit tayo ng chicken wings, pero 5 flavors. Na-inspire po kasi ako doon sa recent trip namin in Japan. Kumain kami sa isang izakaya actually. Ang specialty, chicken wings, and then of course, iba't ibang mga drinks. Ay, ang sarap. Perfectly cooked, and I discovered new flavors. So, gawin natin yan today. So I have here 3 kilos of chicken wings. Pinaghiwalay na po namin yung drumette, wingette, and tip. You can set it aside if you want to make chicken stock. So ayan, ilalagay ko yan sa bowl. Lagay mo na lahat yan. Kaya 3 kilos kasi nga 5 flavors yung gagawin natin. Just be careful. Nilagyan ko ng paper towel yan dyan para po ma-absorb yung excess moisture. Kung ayaw mo namang i-fabricate ng ganyan na paghihiwalayin pa, pwede din namang buo. Pwede namang hindi mo tanggalin yung tip. And then, per kilo, lalagyan ko lang ng 1 teaspoon of granulated garlic. You can use garlic powder. 1 teaspoon of salt per kilo. Kaya 3 yung nilalagay ko. And black pepper. And then I'm going to put a good splash of fish sauce. And a good splash of calamansi juice. You can use lemon juice. And around 1/2 cup of cornstarch. And then i-massage mo lang. We've added cornstarch kasi makakatulong yon, parang velveting yung ginagawa natin. Para yung mga seasoning na nilagay natin ay mas dumikit. Kulang pa sa amoy patis, so lagyan ko pang konti. Hindi lang kasi dapat siya dun sa labas malasa. Dapat hanggang loob, very flavorful. We leave this for at least 20 minutes para manuot ang lasa. Okay, so I'm going to start frying. I have here cassava starch. And then, nag-test na ako ng 1 piraso. The reason for that, para makita mo kung tama ba yung kapal ng breading mo, kasi depende yun sa pag-press mo or kung gusto mo din tikman, kung medyo nagdududa ka. Or kung gusto mo lang test yung mantika. Go ahead. Ayan, so iprito lang natin. In the absence of cassava starch, you can use potato starch or just corn starch. Ayan. So, natapos na tayo magprito, pero wag niyo munang iligpit yung mantika because you're going to use this for double frying para extra crispy mamaya yung ating mga chicken wings. So, the first step, gawin muna natin yung mga sauces, yung mga itotos natin dun sa chicken. And it's very important na lahat po yan is lulutuin mo to bring out the flavors. And also, pagka tinos mo dun sa manok, medyo warm para mas mag-absorb yung lasa, mas kumapit. So this first flavor, I'm going to call this izakaya style kasi ito yung signature chicken wing flavor doon sa kinainan naming izakaya 2 weeks ago. So ito is Japanese soy sauce, honey, konting honey lang. You don't want it very sweet. Gusto mo lang just to balance. And then this is just granulated garlic. So you just heat this
paiinitan mo lang. A little bit of Worcestershire sauce, konti lang, and para lang magkaroon ng thickness, konting tomato ketchup. Just a bit. And you just mix together. And then that's it. The izakaya style. And then for the second flavor, let's do honey sriracha, paborito ng marami. So first, let's put honey. And para naman hindi lang tamis, lagyan natin ng maple syrup. I love maple syrup. You may distinct siyang flavor. And then of course, sriracha. Parang naparami to. Mukhang na-overwhelm ako sa pagbubuhos. Anyway, hindi naman po ito basta-basta nasisira since may honey. Perfect. What I'll do, lagyan ko din ng konting tomato ketchup para lang yung mas nagho-hold. Again, the technique, you have to put it warm or mainit dun sa iyong chicken wings. Okay, next. For the next flavor, so eto, medyo experimental. Let's make sinigang wings. So a little bit of tomato ketchup. Lalagyan ko ng konting butter. Kasi di ba ang sinigang medyo nagmamantika. And then ito, nakakita ko ng tamarind seasoning mix, tamarind powder. You can use tamarind sauce. You can even use just sinigang mix. A little bit of black pepper. And gusto ko sa sinigang maanghang. So lalagyan ko ng konting cayenne pepper. Turn off the flame, pero kulang pa ng tamarind. A little bit more. Perfect. This is for the sinigang. And then this is isa sa mga paborito ko, salted egg. To make the salted egg, butter, curry leaves. Pigain yung curry leaves. If you want sili, pwede ka maglagay ng sili, but ang ilalagay ko na lang is cayenne pepper, salted egg, mga 10 piraso po ito. Yung yolk lang po. Ayan, i-mash mo lang. Kung kailangan mo siyang palabnawin, ang ilalagay mo dyan ay butter. And then ito, gusto mong medyo manamis-namis. So let's put just a little bit of white sugar. Perfect. Gusto ko lang may konting umami, so I'm going to put a splash of patis. And dito naman, ipapadouble fry ko na yung ating mga manok. Para we're ready to toss. Ito, toss lang po yan. Pag nagdo-double fry tayo, kailangan mainit na mainit yung mantika. And then mga 30 to 40 seconds lang yan. You see the difference?
ng color and yung tunog, oh. Diba, nilalapit ko sa mic. Rinig mo na malutong na malutong. Hanggang double frying lang po, ha? Especially kapag may restaurant, huwag gagawing na double fry, may natira iti-triple fry. Nako, wag. So, unahin natin yung sinigang. I-warm mo lang na ganyan and then start putting your wings. Diba? Mas kumakalat yung flavor kasi pagka mainit mong tinotos. See? Look at that. Okay, tatabi ko muna yan dito. Now next, the izakaya style. Ito, medyo i-drizzle mo. Kasi malasang-malasa po ito, so you don't need a lot. Alam ko po, sana dito ko na lang sa malaki niluto kanina, no? Yes. I know. May ilalagay pa po tayo dyan mamaya. So, hayaan nyo lang pong ganyan. Kung medyo sa palagay ninyong naninikit, kumuha tayo ng konting mantika from the fried chicken. Hindi po tubig ang ilalagay nyo, ha? Kasi pagka nilagyan po ng tubig yan, ang mangyayari po dyan ay kukunat yung manok. Now, for the honey sriracha na lumubog yung aking kutsara, ang gagawin ko po dito, babawasan ko na lang po yung honey sriracha, honey maple sriracha pala, kasi naparami po ang lagay natin. Okay, kailangan medyo kumulo, ayun, oh. Okay. Perfection. Now, meron po tayong isa na actually hindi kailangan lutuin, pero lulutuin ko na din. This is just the curry. So, yung curry po, eto natikman ko naman to sa Korean restaurant. It's just butter. Lagyan mo ng konting butter dyan. Dadagdagan ko to kasi ito ang favorite ni Rosette. A little bit of maple syrup. Kapag moist na yung chicken, very simple. Grab curry powder. I use Japanese curry powder. Hindi naman ako endorser nitong brand na to, but I love this brand. Turn off the flame. Pagpatay na yung apoy, dust it with curry powder. Of course, if you can't find this brand, any brand, okay. Mamaya lalagyan pa natin yan pag nasa pinggan na. And syempre, ang salted egg na paborito ng marami. Kaya nga pinadamihan ko to eh. Hindi ko nilagyan ng powder yan. Pero kung wala ka namang makitang itlog na maalat, powder ang gamitin mo. And this is not overly sweet. But if you want it sweet, you can put more honey. You can put more sugar. Again, you want to see that, yung parang nagsisizzle, it means okay na yon, kumapit na yung flavoring. Take it from me, I take fried chicken very seriously. May very pa, no? Because this is my favorite food. Fried chicken, chicken wings, yan po ang aking comfort food. Kaya I want to make sure na talagang magagawa natin yung pinaka-best. Kasi yan po ay hindi fried chicken lang. Diba? That is our comforting favorite fried chicken. So, ayan na. So, i-plate na natin. I'll show you how.
For the izakaya style, lalagyan natin yan sa ibabaw ng parang dry seasoning. This is just cayenne or chili powder, garlic powder, a little bit of wasabi powder, a little bit of white pepper. So this is my izakaya style crispy wings. Tikman ko nga. Although aaminin ko, medyo naglasang sunog yung pan. So low flame lang kasi 'di ba? Ang tagal natin na iwan. Dapat kasi doon na sa malaking pan ginawa, 'di ba? So I'll wash my hands and then let's plate the next. Ayan na ang ating mga chicken wings. 'Di ba? Okay na ding walang green ito kasi alam nga namang lahat ay may kulay green. Maganda yung ganyang pantay-pantay. Tikman na nga natin. Mukhang ang matitikman kong una is this. The salted egg. Still my ultimate favorite. Ang sarap. Teka, magliligpit muna ako tapos magpa-picture tayo doon. So, natikman ko na yung curry tuloy, yung salted egg and then the izakaya style. Now, I'll try the curry. Lutong pa rin. My God. Ang sarap. This is the sinigang. Itong kakainin kong maliit lang. Ay, hindi nagsisinungaling. Sinigang talaga. Just the fact, hindi ako masyadong mahilig sa sabaw. Alam ko wala kayong pakialam. Walang may pake. Pero pinapaalam ko lang, hindi po ako mahilig masyado sa may sabaw. I love fried foods. Pwede niyo ako i-bash, pwede niyo ilagay dyan, it's not healthy for you. Okay lang. But this one is the perfect sinigang for me. Honey sriracha. Siyempre, hindi ko kukunin yung nasa ibabaw. Kasi yun ang pinakamaganda. Ang pinakamaganda dapat para yan sa bisita. Mga iba naman. Hindi yung honey na lang palagi. Honey, maple, sriracha. Ang sarap. Lasang-lasa yung maple. Ito gusto kong tikman ulit. Sarap ng salted egg. Yung izakaya, titikman ko na din ulit para lahat na natikman natin ulit. Siyempre, mas masarap yun natikman ko sa Japan. Yun ang original eh. 'Di ba? Hindi natin pwedeng sabihin na yung ginaya natin ay mas nalamangan pa. Mas masarap yun doon. Bakit? Because it's the company. Habang nandun kami, nagchichikahan kami nila Teresa, nila Dayan, o 'di ba? Yun eh, yun na nagpapasarap sa pagkain. Pero ito, masarap na masarap din. So what are you waiting for? Gumawa ka na. I'm sure dahil napaka-creative mo, baka tong 5 ways, magawa mong 6 ways, 7 ways, 8 ways, 9 ways, 10 ways. Mapapagod ka masyado noon. I'm going to see you all soon.